Let us open our Bible on Proverbs 29, verse 2. Praise the Lord. When the righteous are in authority, the people rejoice. But when the wicked beareth rule, the people mourn. Okay. When the righteous are in authority, the people rejoice. Bakit maging masaya ang mga tao kung ang matuwid ang hahawak ng kapangyarihan or authority? Dahil alam nila hindi sila aapihin. Alam nila na hindi sila ipapahamak. Alam nila hindi sila papahirapan. Alam nila na hindi sila samantalahin. But when the wicked beareth rule, the people mourn. Bakit? Pag ang masama ang siyang maghawak ng pagpangulo o ang hahawak ng matawag nating authority, ang mga tao iiyak. Bakit? Kasi aapihin sila. Ipapahamak sila. Sasamantalahin sila. At kung ano-ano pa ang mga kahirapan na pwede nilang raranasin. Kaya sa atin dito sa buhay natin, ultimo, pagpili ng mga leaders ng ating bansa, kailangan magpag-guide tayo sa Panginoong Diyos. Praise the Lord! Dahil nalalapit na ang election. Tulad din ba sa ating mga officers? Nagpipili tayo ng mga officers na nakikita natin na matuwid, may takot sa Panginoong Diyos para hahawakan niya ang gampanin niya sa ating gawain ay talagang righteous in the eyes of God. Ganon din sa ating panggoberno. Kasi we are citizen of this country and we are member of this Republic of the Philippines as citizens. So, kinakailangan, samantalahin na natin ang guidance ng ating Panginoong Diyos, how to choose leaders, how to choose to be in authority, how to choose to rule over this country. So, kailangan matuwid. Ano ang gawain ng matuwid na hari? Basahin natin. Proverbs 29, verse 4. Praise the Lord. The king by judgment establishes the land, but he that receiveth gifts overthroweth it. Yan. Ang hari nasa pamamagitan ng kahatulan ay kanyang naitatayo ang lupa. Ibig sabihin yan, the land shall be established. Pag sinabing ma-establish yung land, there is peace and order. Tingnan mo yung countries na walang peace and order. Hindi at hindi sila ma-establish. Meron pang countries dito sa mundo na walang gobyerno na nagpapalakad. Yan ang nagpapalakad. Military rule. How they rule? By force. Persahin ka talaga. By yung talagang anong gusto nilang kunin sa'yo, kunin nila. Sino ang gusto nilang patayin nila without any process. Pero ang hari sa pamamagitan ng judgment, establish the land. Kapag sinabing judgment, dumaraan yan sa proseso. Dumaraan yan sa discussion. Dumaraan yan sa debate. Dumadaan yan sa pagsasala. So, bago magawa ang batas, meron mo ng discussion. Ano pa? Judgment, ibig sabihin yan, what is due to this, to that person, to this group, to this company. If they are worthy of appreciation because they have done good, then appreciate it. But if they have done wrong, then judgment. Ano pa? Judgment, ibig sabihin yan, what is due to this, to that person, to this group, to this company. If they are worthy of appreciation because they have done good, then appreciate it. But if they have done wrong, then judgment.
So they must be penalized. They must be punished or they must be closed. Dapat masarado sila. So ibig sabihin yan, pag sinabing judgment, righteous judgment, yun talagang walang pinipili yan. But he that receiveth gifts overthroweth it. Pero yung nagro-roll, mukhang pera, kayang bayaran, yung mga misala man talaga ang nagbabayad para sila makalusot, tanggapin mo yan, makalusot yung mga makasalanan, yung mga manggagawa ng masama, mabubuhay sila. Tuloy-tuloy yung kanilang kasamaan hanggang mapuno ang bansa na puro masama. Dahil sila ay nagbibigay sa iyo ng gifts, pinapalusot mo sila, so mapuno ng kasamaan ang bansa o ang bayan. Pero yung naghahawak ng authority, judgment ang kanyang pinapalakad. Sino yung mga nararapat hatulan sa punishment, expulsion, maalis siya sa pwesto, matanggal siya, ginagawa niya, regardless kaibigan, regardless kumpare, basta gumawa ka ng worthy of termination, tiniterminate. Yun ang totoo na dapat maging leader natin. Praise the Lord. I am not endorsing any candidates to you. But this is our guidelines from God, how to install and how to choose leaders that mag-rule sa atin para masaya tayong lahat, para hindi tayo ipapahamak. Praise the Lord. Ano pa? Proverbs 29:14. Praise the Lord. The king that faithfully judges the poor, his throne shall be established forever. Yes. The king that faithfully judgeth the poor. Ibig sabihin yan, poor. Mahilig magtingin sa mga mahihirap. Hindi yung mayayaman na, wala pang bayad-bayad ng tax. Minomonopolize yung negosyo, yung mga mahirap, wala ng karapatan na magnegosyo. Sila lang yung may hawak sa lahat ng negosyo, wala pang bayad-bayad tax. Ibig sabihin yan, ay dapat tirahin mo yung mga oligarte para magbayad sila ng tax at huwag silang mag-abuso sa mga pobre na gagawin na lang nilang halos mga slaves. Bigyan mo ng karapatan ang negosyo na yayaman. Di ba nakita ninyo ngayon? Marami ng mga kahit hindi naman mayaman, nakakanegosyo. Nagpapalabas ang gobyerno ng entrepreneur ba yan? Yung sinatawag na gano'n, na i-train ang mga tao paano mag-establish ng mga businesses. Kaya magpunta ka saan-saan, kahit yung mga yanong tao, meron ng hawak mga negosyo. Meron na silang karapatan. Meron na silang pagkakataon na maka-accelerate sa kanilang negosyo. Samantalang noon, hawak ng mga oligarchs, hawak ng mga kapitalista. Yung mga pobre, lalong napupobre. So, kung yun ang tingnan mo, mga pobre na makaahon sa kanilang pamumuhay, yan ang tamang gagawin ng mga leaders. Praise the Lord. The king that faithfully judgeth the poor, his throne shall be established forever. Ano ibig sabihin forever? Galing sa kanya. Kung mabuti yung anak, papuntas. Tingnan mo yung sa Bible. Pag mabait yung ama, ipapasa sa Diyos doon sa anak ang kaharian. Pag mabait pa yung anak, ipapasa naman doon sa kanyang apo.
pag naging Soil yung apo, ibibigay yan sa iba na mas maigi sa kanila. Ganon ang Diyos eh. Praise the Lord. Oh. So, ibig sabihin yan, tingnan natin yung matatawag na meron talagang judgment ang ginagamit. Hindi yung kayang bayaran. Hindi yung, tingnan mo yung, kawawa yung mga tao dyan na mga mikaso, na sila pa yung inapi, sila pa yung ginawa ng masama, ng kaaway. Tapos bayaran ng kaaway yung judge. Pagdating ng judgment ng judge, sila yung makukulong. Na wala namang kasalanan. Nabayaran yung judge. Alam ng judge yung problema. Pero dahil sa pera na yan, pwedeng ang walang sala, makukulong. Yung totoong masama na magbabayad, yun ang maabsuelto. Kaya ganon ang nangyayari. So dapat hindi kayang babayaran. Hindi kayang madala sa pera. Yun ang dapat nating piliin. Praise the Lord. Tumutulong lagi sa mga mahihirap. Yung ginagawan ba ng paraan ng mahihirap makaahon? Gumagawa ng mga programa ang mga mahihirap hindi maapi. Kaya yun ang dapat nating tingnan. Ano pa? Paano ma-establish yung trono ng mga nangungulo sa atin? Basa. Proverbs 16:12. Praise the Lord. It is an abomination to kings that commit wickedness, for the throne is established by righteousness. Yan. Isang karumaldumal sa isang o sa mga hari na gagawa ng kasamaan dahil ang kanyang trono ay naitatag ng katuwiran. Tingnan mo yun si Irap. Sayang. Tumitingin sana siya sa mga mahihirap. Kaso, hindi siya huminto sa bisyo. Hindi siya huminto sa sugal. Doon siya napahama. Na-charge siya ngayon. Hindi natapos yung term niya. Nakulong siya. So, ibig sabihin yan, ingatan mo yung trono mo. I-establish mo yan sa katuwiran. Never be engaged to any kasamaan. Kasi ikaw na yung nangungulo eh. Huwag mong pakitaan yung constituents mo sa immorality, bisyo, sugal, kung ano-ano pa yan. Dapat, meron kang bisyo noon, ginawa kang leader ng Diyos, be an example ka na. Praise the Lord. Maging matuwid ka na. Para ma-establish yung trono mo. At kung meron ka mang gustong i-fix sa iyong bansa na gusto mo lahat masama, tanggalin, magawa mo yan kasi walang maibabato sa iyo. Pwede kang maging matapang, maging bold, i-execute yung justice and judgment to demolish all evil sa iyong bansa. Para sa ganon, maitatag yung kabutihan, hindi yung masama. Ika nga, hindi ang taong mabuti natatakot lumakad sa lansangan dahil sa mga taong masasama. Kailangan ang mga taong mabubuti walang problemang maglakad anong oras man sa daan. At ang mga masasama, yun ang nagtatago dahil yayariin talaga sila ng gobyerno pag sila ay gagawa ng kalukuhan. Sila na ngayon ang takot. Hindi kay ang natatakot yung mga mabubuting citizen at ang naghahari at ang mga masasama, sila yung mga hindi natatakot gumawa ng masama. Basahin natin. Proverbs 20 verse 8. Praise the Lord. A king that sitteth in the throne of judgment scattereth away all evil with his eyes. Yes. Ganon. Lahat ng mga masasama.
o ikasasama. Meron lang sanang duplicate si Digong. Tingnan mo yan si Digong magsalita. If you destroy my country, I will kill you. Di ba? Ano ibig sabihin yan? If you destroy my citizen, my people by drugs, I will kill you. If you destroy my people by rape and by robbery, o ano-ano pa dyan, I will kill you. I-scatter mo lahat. Ano yung scatter? Wasakin mo, walain mo lahat ang evil. See, a king that sitteth in the throne of judgment is scattereth away all evil with his eyes. Ayaw niya yun. Hindi mo masisi yung posible ito si Digong. Nagbabasa yan ng Bible. Maniwala kayo. Tingnan mo sa mga speeches niya. Kumukot ng mga verses. Pag may mga namatay, sabihin niya yan. Ecclesiastes. Yan, sabi niya. Chapter 3. There is time in every season. Time to die or time to be born and time to die. Para ma-comfort lang yung tao. So nagkukot siya ng mga verses. Yang tapang niya, posible ang stand niya dito yan sa Bible. Bakit ganun siya ka firm? Nandiyan yan sa Bible. Tingnan mo si King David. Paano niya hinandle? Bakit tumagal siya sa pag-rule niya? At bakit yung pag-rule niya naging mabuti yung Israel? Anong ginamit niya? Basa. 2 Samuel 8:15. Praise the Lord. And David reigned over all Israel, and David executed judgment and justice unto all his people. Yes. So dapat pala ang presidente, kung maaari, abogado. How could you establish judgment and justice if you don't know what the law of the land? Ay kung hindi mo alam yung batas sa land or sa country na yan, paano mo i-execute yung justice and judgment na hindi ka nga alam sa batas? Parang dito rin sa atin, sa Bible. Pastor ka, hindi mo alam yung batas ng Diyos, paano mo ngayon i-execute ang justice and judgment sa mga members? So the same with our leader dito sa ating bansa. As much as possible, alam nila ang batas. As much as possible, abogado. Once upon a time, the Philippines was number 1 in Asia in terms of economy, in terms of progress and development. Sinong noon? Abogado yun. Si Ferdinand E. Marcos, lawyer yun. Kaya, you cannot please all men. Meron talagang papalag yung nainggit. Meron talagang napapalag yung nasasagasaan sa kanilang mga kalukuhan. Ngayon naman, abogado rin. Di ba? Ang dami niyang pinatalsik. Ang dami niyang in-execute niya yung justice and judgment. Daming mga natanggal. Daming natuwid. Yung mga tao takot na kasi may mga CCTV na ang mga opisina. Makita na yung sobre na binibigay na walang resibo. Yung pala bribery na yon. Red tapes, kumbaga pa. Sabihin ng mga empleyado ay, Sir, 3 months ito bago ma-release para mapilitang magbigay ng pera. Yung pala, 3 hours lang pwede na. Di ba nawala yan? So, ganun ang kinakailangan natin na leader. How David ruled Israel by justice and judgment. So, David knows what are those laws of God. Alam niya anong batas ng Panginoon na ipa-implement sa mga people of God. So, ikaw rin, kung dito ka sa Pilipinas, gusto ka maging leader, dapat meron kang alam sa batas. As much as possible, you should be a lawyer. You must be a lawyer.
para ma-execute mo ang justice and judgment. At lalo't higit sa lahat, number 1, may takot ka sa Diyos. Praise the Lord. Basa 2 Samuel 23 verse 3. Praise the Lord. The God of Israel said, the rock of Israel spake to me, he that ruleth over men must be just, ruling in the fear of God. Yan ang number 1. May takot sa Panginoong Diyos. May pananampalataya sa Diyos. May takot sa Diyos. May recognition sa Diyos. Huwag yung atheist. Huwag yung ano pa yung mga bagay-bagay na mali ang paniniwala sa Diyos. Importante, mayroon siyang tamang pananaw sa pananampalataya sa Diyos dahil ang Diyos ang maggagabay sa Kanya, magga-guide sa Kanya para anong gagawin sa Kanyang pag-rule. Meron siyang wisdom, meron siyang knowledge and understanding. At may takot sa Panginoong Diyos dahil hindi niya lalapas tanganin ang batas ng Diyos at ang batas ng ating bansa. Ano pa? Yung hindi pumipili ng tao, walang kinikilingan. Hindi kay porke kumpare, porke si pinsan o pinsan, porke si kapatid, kahit gumawa na ng kalupuhan, gumawa na ng kasalanan, tinatabunan pa rin, gina-justify pa rin, hindi ini-expose, hindi hinahatulan, ay wala. Sira ang takbo ng iyong panggobyerno kung gano'n. Kailangan hindi pumipili ng tao. Pantay-pantay. Praise the Lord. Basa Deuteronomy 16:18 hanggang 20. Praise the Lord. Judges and officers shalt thou make thee in all thy gates, which the Lord thy God giveth thee, throughout thy tribes, and they shall judge the people with just judgment. Thou shalt not wrest judgment, thou shalt not respect persons, neither take a gift, for a gift doth blind the eyes of the wise, and pervert the words of the righteous. That which is altogether just shalt thou follow, that thou mayest live and inherit the land which the Lord thy God giveth thee. Ayan. Yung mga judges ninyo at saka mga officers ninyo na nandyan lagi sa gates na pinagkaloob ng Diyos sa inyo, sa lahat ng inyong mga tribo, hahatol sila sa matuwid na paghatol. Huwag kayong maghirang ng mga tao, ni tatanggap ng mga pera. Kasi ang pera o gift, bubulag yan sa mata ng matatalino. At mababago yung salita ng mga matuwid. Ipipervert. Hindi na correct. Hindi na right. Sundin ninyo lahat ng mga katuwiran. Siya ang inyong isusundin para kayo mabuhay at maangkin ninyo ang pangako sa lupa, ang Panginoon ng Diyos na magbibigay sa inyo. Praise the Lord! Kaya nga, there is one only owner of all the universe of this, like this planet. Kailangan recognize siya para may blessing. Kailangan itakot siya sa Diyos para mayroong protection ni guidance sa Panginoon. Praise the Lord! Ganun ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Walang hinihirang. Tulad sa sinabi ni President Duterte, pasensya na kayo. Pag ang kaso ninyo, ganito, druga, kahit si kumpare ko pa kayo, kahit tumulong pa kayo sa eleksyon, kahit gaano pa tayo kakaibigan, simula tayong estudyante, classmate tayo, hindi ko kayo papatawarin. Kaya I'm warning you, huwag niyong pasukan ang mga masasamang negosyo na ikasasama ng ating mga
pamilya ng ating bayan. Kasi pag merong durugista sa pamilya, that is already wala na. Tapos magpahamak pa yan sa pamilya. O, kino-consider niya yan. Kasi si Digong, bumabasa yan ng ano eh. Alam mo si Digong, sabi niya, wala siyang pangarap noon, hindi pa siya politician, maging judge lang. Diyan lang yung hangganan ng kanyang pangarap. Kasi nasa linya niya yon eh. Bugado siya eh. Naging piskal na nga siya eh. Kunti na lang step na yan, maging judge na siya. Kasi para din makaluag-luag din sa kanyang buhay, makasweldo ng malaki-laki kaysa piskal. So alam niya ang batas. Paano maghatol sa mga dapat hatulan, sa dapat itatanggol. Kaya one of the name of the abogado, manananggol, hindi manananggal. Oo. Praise the Lord. Yan ang dapat piliin natin ng mga klaseng leader. Yun talagang makikita mo talaga sa kanyang pagkatao na he hate evil. Kinaputan talaga ang masama. Tapos dinidipinsahan yung mga pobre. Ganon. Basa. Psalms 82:3 hanggang 4. Praise the Lord. Defend the poor and fatherless. Do justice to the afflicted and needy. Deliver the poor and needy. Rid them out of the hand of the wicked. Yan. Dipinsahan mo yung poor. Lalot na yung mga fatherless. Do justice to the afflicted and needy. Yung mga hinahamak, yung mga nangangailangan, dipinsahan mo sila. Ligtasin mo ang mga poor and needy. Kunin mo sila sa kamay ng mga masasama. O, di ba? Ganon. So, at least we know what leader we select on the election. Praise the Lord. So wag nating tandaan, wag nating kalimutan yung guidance ni Jesus Christ sa atin. Para naman, sino man yung mailagay dyan, na pipiliin, pumili tayo ng righteous. Kahit hindi naman perfect righteous. Pero at least, nandyan pa rin ang katangian. Nababatay pa rin sa mitakot sa Diyos. Kahit hindi naman talaga yung banal talaga, maaasahan mo kasi mahirap humanap ng ganun talaga. Pero at least, hawid-hawid. Meron. Kaysa talaga wala. Kaysa talaga lumalakad lang sa kanyang sariling pamamaraan. Mahirap yun. O kaya, walang kaalam-alam sa batas. Paano niya ngayon mapaayos ang kanyang bansa na walang kaalam-alam sa batas? So, higit sa lahat, wag yung corrupt. Praise the Lord. Basa, last verse. Exodus 18:21. Praise the Lord. Moreover, thou shalt provide out of all the people able men, such as fear God, men of truth, hating covetousness, and place such over them to be rulers of thousands, and rulers of hundreds, rulers of 50s, and rulers of 10s. Yan. So, anumang level na pipili tayo na mag-handle ng authority o mag-rule, presidential, senatorial, congressman or representative, mayors, governors, barangay level, city level. Ito ang guidelines natin lagi na pwede silang ilagay sa maramihan, medyo marami, medium range, small group. Kailangan lahat yan. Meron talagang katangian na hindi corrupt. Hating covetousness. Meron takot sa Panginoon. Totoong tao. Men of truth. Praise the Lord. Kaya to God be the glory. Kasi hindi lang natin
Ilang tulugan na lang, eleksyon na. Bilis lang. Next year na. Ano na tayo ngayon? August. Malapit na tayo mag-middle ng August. Tatalo na kaagad yan sa September. Pag calendar na month na merong bear, magsimula yan sa bear. September, October, November, talon kagad yan ng December. Pagtapos ng December, pasok na tayo sa 2022. So, January, February, pang-5 buwan, bilis. Eleksyon na naman. So, to God be the glory. Salamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Bakit sinali ko ito? Because God established government in our country. Kaya binibigyan tayo ng guidelines ng Diyos. Ang tao kasi ang magpipili. O pipiliin natin yung ayon sa guidelines ng Diyos. Praise the Lord! Minsan, ang mga tao, pag na-elect na yung mga walang alam, dahil sikat lang, walang nagawa, more yung mga tao, strike ng kayo ang pumili niyan tayo ang pumili niyan So, dapat piliin na natin yung ayon sa gusto ng Diyos para i-bless ng Diyos lalo ang ating bansa. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.